Magandang umaga po. Magpo-provide na po ako ng update no, sa blood chemistry na pinagawa ko po. No? This was taken December 16. Unahin ko na po muna yung HbA1c. So kung naaalala nyo po, yung last update ko, yung HbA1c ko last quarter was 6.6. So yan pong 6.6 na yan, 3 months po yan na no rice, no bread, and no pasta. Pero meron pa po akong maintenance meds niyan. So, nung after po nun, nag-decide na po kami ng doctor ko na mag-stop ako ng medicine kasi naglagay na po ako ng CGM. So, well-monitored naman po yung blood sugar level ko. Plus, may mga tinanggal pa po ako dun sa regular na kinakain ko po. No? Ito na po yung naging resulta, 5.9. So, yan pong 5.9 na yan, no maintenance meds po yan. So, ibig sabihin, nag-improve po siya. From 6.6, naging 5.9 po siya. Without metformin and without insulin. Naging successful po yung napag-usapan namin. Please note na hindi na po ako bumalik dun sa yung rice, yung bread at saka yung pasta. Plus on top of it, mas naging I wouldn't say na strict low carb. Marami pa po akong binawas like for example yung 3-in-1 na sugar-free na coffee. So once a week nakakatikim pa po ako niyan. Minsan every other week tumitikim pa po ako niyan. Isang sachet lang po. Nag-black coffee na po ako. Either yung Equal Gold or Stevia packets, yun po yung ginagamit ko rin sa black coffee. I'm pretty sure nakatulong po siya. Tapos yung mga ulam po na nilalagyan po siya ng potato, ng carrots, medyo nagbawas na rin po ako dyan. So bago po maglagay si Mrs. ng kahit na anong starchy vegetables, kumukuha na po ako nung para sa akin. And then, ang pinaka-importante po sa lahat is yung pagtingin po sa nutrition facts. So kung maaalala nyo po before, nung meron pa akong maintenance meds, malakas po ang loob ko eh. Yung mga tipong total carbohydrates na 8 grams up to 10 grams, tinitikman ko pa po yan eh. Pag umabot na po siya ng 5 grams, yung total carbs, pinag-iisipan ko na po yan. Hanggat maaari, nandun lang po siya sa range ng 2 grams, 3 grams. Ngayon, kung mga 5 grams po yung total carbohydrates, I'll make sure na kalahati lang po nung serving yung kakainin ko. Ipa-flash ko rin po sa screen, no? Si Otay, napakalaking tulong po nito. Talagang game changer po siya talaga. Kasi meron po siyang HbA1c. I would assume na yung estimated po siya. Yung last 90 days ko po na HbA1c ni Otay, 5.5. So yung blood chem ko po, 5.9. So hindi po siya nagkakalayo. Napakagandang monitoring system po talaga ni Otay. Ito naman po yung sa side ng cholesterol kasi marami pong nag-aantay na ito eh. And I'm pretty sure marami po kayong nakikitang story at marami po kayong naririnig na mga comments sa social media na pag nag-low carb daw po, tumataas po ang cholesterol. Unahin ko po muna yung good side. Yung triglycerides, last quarter, ang triglycerides ko po was 276. High po yan, 276. Kasi ang range po ng triglycerides, 150 po yung max triglycerides. So 276 po yan last quarter. This quarter, nag-202 po siya. So nag-improve pa po, di ba? Well, ito pong triglycerides na to, kahit po previously, nung hirap na hirap po akong mag-control ng blood sugar level ko, pag mataas po yung blood sugar, yung HbA1c ko, automatic si triglyceride mataas na po. Yung total cholesterol ko po, ang laki po nung tinaas niya. Pero teka lang relax lang muna, especially yung mga bashers, so relax lang po muna. Tumaas po yung cholesterol, pero hindi po ibig sabihin nito, masama po siya para sa katawan ko, papaliwanag ko po sa inyo mamaya. So yung total cholesterol ko po from last quarter, 252, now it's 402. Pero kasalanan ko po yan. So bakit ko po siya naging kasalanan? Hindi pa po talaga totally healed yung system ko in terms of using fats as fuel. So hindi pa po siya totally nakapag-switch dun sa proseso na yun. And then, nag-decide po ako on my own to stop yung medication ko or yung maintenance meds ko for cholesterol. So kasalanan ko po yan. Siyempre, nagalit po yung doktor ko sa akin. So ngayon, balik po ulit ako dun sa maintenance ko ng cholesterol for 1 quarter and then we'll see kung ano po yung magiging as I heal dun po sa proseso ng, I think ketosis po yata yung tawag dyan eh. Pag na-master na po ng katawan ko yun, syempre, bababa na po ng husto yung cholesterol ko. Tapos, yun nga, pwede na po akong tumigil ng maintenance meds para sa cholesterol. So, 1 quarter po ulit.
obserbahan po ulit. So yun po. Another good news about this is that yung creatinine ko po nag-improve. So kung matatandaan nyo po, iisa na lang po ang kidney ko. 1.26 last quarter. This quarter, 1.15 na lang po siya. So, it's pretty obvious na pag mataas po yung blood sugar level ko, hirap na hirap po yung kidney ko. Hindi na po masyadong nagtatrabaho yung kidney ko. And, well, doctor ko po pwedeng yung doctor po ninyo, iba rin po ang sasabihin. Ilang beses po niya sinabi sa akin to na mas nagkokos po ng, pero ngayong bumaba na po yung sugar ko kesa po sa cholesterol. Ayan, hindi ko po makakalimutan yan. Plotting ang sugar. Successful po yung sa blood sugar, yung HbA1c. Yung sa cholesterol na lang po, syempre mas maganda po na balanse po lahat eh. So yun lang po, next quarter, blood chem po ulit, tapos i-update ko po ulit kayo. Maraming salamat po. Have a nice day.